Kung may totoo lang maski isa, I will hang myself in front of you. You can summon, I will sign a waiver, all banks, pati yung World Bank ng Amerika. Kung may isang totoo lang nakiting, I will resign and I will ask my daughter to resign and everybody in the family. That is my guarantee. And I will hang myself. What's up sa inyo mga kapenyo, at today meron na naman tayo napakainit na reaction video. Political vlogging muna tayo, no? Kasi kahapon lamang napakainit po ng bangayan neto ni President Rodrigo Duterte versus Antonio Trillanes, na kung saan hanggang sa ngayon hindi pa rin siya tinitigilan, no, neto ni Trillanes. Alam naman natin way back 2016 talagang bago manalo, no, etong si Pangulong Duterte talagang hindi na siya tinatantanan neto ni Antonio Trillanes, na talagang lagi siyang binabanatan hanggang sa ngayon, no, inopen up na naman neto ni Trillanes etong bank statement nga na accounts ng Duterte family, no, hanggang sa talagang nagkainisan na, no, kahit si Duterte muntik nang batuhin, no, etong si Trillanes. Tara mga kapenyo, panoorin nga natin yung mainit na aksyon neto ni President Duterte at Trillanes. Kung may totoo lang maski isa, I will hang myself in front of you. Ayun, puta, mabigat yun mga kapenyo, ha. You can summon, I will sign a waiver, all banks, pati yung World Bank ng Amerika. Kung may isang totoo lang nakiting, I will resign and I will ask my daughter to resign and everybody in the family. That is my guarantee. And I will hang myself. Grabe yung hamon dito ni President Duterte mga kapengyo, na kung saan iahang nga raw niya ang kanyang sarili, no, kung mapatunayan ni Trillanes itong sinasabi niya dito sa committee, no, na kung saan sinasabi nga ni President Duterte rito na talagang kahit i-check niya, no, ang bangko nga niya at kahit pa sa Amerika, no, talagang magre-resign sila, no, kumbaga talagang aalis sila sa politika pagka talagang meron silang ginagawang kababalaghan. Hindi naman siguro magsasalita, no, si President Duterte ng ganyan kung meron talaga siyang ginagawang kababalaghan mga kapengyo, no. Sa totoo lang, no, kapag kakakilala ko kay President Duterte, kasi isa rin po ako sa bumoto, no, kay President Duterte noong 2016. Talaga naman alam ko, no, bilang hindi lang basta bilang Bisaya ako o hindi naniniwala ako talaga sa kakayahan ni Duterte, no. Kumbaga yung Duterte power, naniniwala talaga ako. Kahit nga ultimo si Miriam Defensor, no, nung nabubuhay pa po siya, talagang malaki po ang tiwala niya dito kay President Duterte. Naaalala nyo po yung debate nila ni Mar Rojas noon, talagang sinabi po ni Miriam Defensor doon, no, na dapat daw i-check lahat ng kurakot sa Pilipinas except Roa Rodrigo Duterte. Kung naaalala nyo po yan mga kapengyo, no. Will the former president be okay that if we draft the waiver now, that it be signed today instead of tomorrow? Will you be fine with that, Mr. President? Anong kapalit, sir? Hindi. Sampalin ko siya sa publiko. Woo! Hindi, wala naman. Ngayon na. Wala pong galunan. Mr. Chairman. I'll give you, sasampalin ko sa Mr. Chairman, session suspended. Session suspended. Halika, sabi ni Trililing. Ayan, babatoy siya ng mic, oh. Puta, matindi rito, katabi pa niya si Dilima. Puta. Lahat ng mga kalaban ni Duterte rito, talagang mga katabi niya, mga kapengyo, matindi, ha. Matindi tong committee na to, ha. Sa totoo lang, ha. Eto mga kapengyo, sa totoo lang, kahit naman hindi na dumalo rito si President Duterte, diba? Pero talagang sobrang bait lang talaga, no, neto ni Duterte. At gusto niyang harapin lahat ng mga gusto nilang ibato sa kanya. Kaya kita nyo naman, no, sumipot pa rin ang ating dating Pangulo na si Duterte. Ganyan po kabait
ang tao na yan, no? Sa pagkakakilala ko sa kanya talaga, talagang solid po yan na naging presidente natin. Bukod kay Marcos hindi si Marcos ngayon mga kapengyo yung Marcos na tatay niya, no? Yan po yung mga yan, yan yung mga kinabibiliban ko, no? Lalong-lalo na dito kay Duterte na talagang matindi, no? Yung ginawa niya para sa ating bansa. Sana naaalala po yun, no? Ng ibang mga Pilipino. Ito hindi ko po nila lahat, no? Pero yung ibang Pilipino na nakakalimot na ata dito kay Duterte, sana po naaalala nyo rin yung ginawa niya sa ating bansa na kung saan talagang kita nyo naman, no? Kung paano kahit papano nawalan o natakot, no, yung mga kriminal na gumawa ng kasamaan sa lugar natin. Pero ngayon, ano nakikita nyo? Grabe, 'di ba? Matindi na ngayon lalo na ang drugs sa natin, no, sa bansa natin, mas lalong tumindi. Order please, order. Alam nyo, itong si Trilleling, sa totoo lang, talagang nagpapasikat na lang to Kasi kung mapapansin nyo, nung una kay Risa Ontiveros, nung mga panahon na nagba-viral, no, etong si President Duterte, kasi nga sabog na sabog sa YouTube to no, halos lahat ng YouTuber nabigyan ng biyaya, lahat, no, nabigyan ng magandang views. Siguro napansin niya, no, na syempre na impossible na mawalan cellphone niya, nanonood din niya. Ngayon napanood niya siguro. Naisip niya na, uy, puta, kailangan ko rin sumama dito. Puta, hindi pa pwedeng si Laila de Lima lang yung nandun. Hindi pwedeng si Risa lang ang sisikat, si Laila. Kailangan ko rin magpasikat para habang tumatakbo ako ngayon dito sa Caloocan, pumutok ulit ang aking pangalan. So madaling salita, sumasabit na naman. Matindi talaga tong taon to, no? Isipin mo talagang dumalo pa siya ulit, no? Dito sa panibagong hearing na humabol pa, no? Kumbaga, dapat hindi na lang talaga humabol to para wala sanang naging sakit sa ulo pa itong presidente natin, no? Dating presidente natin. Sige, go ahead. Alright, pakinggan natin, no, yung statement na ito. So, ito po ang sige, doon po sa mga unang slides muna. Wow, Ayan. dami So, ito Bank po yung mga accounts, bank accounts na nakalap ko po matindi, ito noong 2016. Tapos, ito po ay na-validate na ng ombudsman na Okay, ang sinasabi niya, na-validate na raw ng ombudsman. Putek, hindi naman bank statement to Diba? Kahit sino pwedeng gumawa niyan Puta, kahit ako pwede kong gawin dito sa computer ko yan Diba? Mas maganda sana kung nilabas niya yung lehitimong bank statement, no? Para at least talagang makita natin na totoo o may katotohanan yung kanyang pinagsasabi dito. Tsaka ang tagal na nito no? Actually, nabasura na nga to noon no? Binabalik lang niya kasi tatakbo nga. Ganun talaga, politika kaparehas nga nung naisumite ng AMLAC sa kanila. Kaya ano po tayo, kumpiyansa po tayo sa provenance nitong dokumentong ito. So, sige po, next slide. Ito po yung mga iba't ibang mga pumasok na pagkapirahan kay accounts ni Duterte. Tapos, sige po, next slide. Ayan. So, ang total po ng mga credits na pumasok ay 2.4 billion, no? Okay. Ngayon, 2.4 billion kung ano daw, talaga yung actual total, malalaman po natin yan pagka binuksan po yung accounts. Ngayon po ito. Grabe may hocus-pocus pagka binuksan yung accounts. Para sinasabi niya, ang dami talagang kinurakot, no, ng Duterte family. Putang ina. Ano kaya, magbulat-latan talaga. Dapat lahat ng gobyerno lahat ng nasa gobyerno bulat-latan ng bangko. Tignan natin. Di ba? Hindi yung ganito, gagawa ng hocus-pocus, tapos ididiin si Duterte. Tangin, tumatakbo ka ng mayor dun sa Caloocan, tapos pupunta ka rito para banatan etong dating presidente namin na nananahimik na. Malupit ka, Brad. Ito, no? Ang pagkakamali po ni Mr. Duterte nung nagtatago siya ng pagkapirahan,
Oh, kita nyo ha, isalita pa lang niya ha, mga kapenyo, nagtatago siya ng pagkaperahan, no? Pagkakaperahan daw puta. Ano, bigasan ba yung ating gobyerno para pagkaperahan ni Duterte? Ni wala nga akong nakitang nangurakot yan noong mga panahon niya eh. Di ba? Ay ginawa niyang joint account. Yung Okay, kanyang joint anak account na si daw. Vice President Alright. Sara Duterte. Uy, talagang dinamay pa si Sara Duterte ha. Kaya ito po ay alam po naman natin na exempted sa bank secrecy law ang impeachment. So lalabas po yan lahat. Sige po, next slide. Nagtataka lang ako mga kapenyo eh. Paano kaya nakapasok tong si Trililing dito, no? Paano kaya siya, alam niyo, paano siya naimbitahan? Hindi kaya pinagkaisahan, no? Etong si President Duterte natin ng mga tao dito sa committee, no? Hindi naman lahat kakampi sa kanya, pero ibig ko sabihin, hindi kaya yung mga nag-imbita sa kanya mabibigat na tao din kaya nakapasok, no? Etong si Trililing. Kasi sa totoo lang mga kapenyo, parang ano na lang to eh, salim pusa na lang to, parang habol na lang to dito eh. Ito po yung last slide, no. Dito po meron po ito pong mga transactions na ito. Meron pong kay Vice President Sara, meron po kay Duterte, meron po kay Baste. Oh, yun pala si Vice President Sara, nanonood din. Meron kay Pulong Duterte at meron po kay Hanilet. Puta, pati yung asawa ni Duterte hindi nakawala, puta. Matindi ka talaga, Trililing. Natatawa na lang si Vice President Sara Duterte sa kanya eh. Abansenya. Ito pong mga ito ay mga manager's checks. Uy, under their manager's name, check. na ang origin po ng account ay yung isa dun sa mga drug lords na minention ni Las Cañas na si Sammy Uy. Ito po, ano ito? Siguro ng mga panahon na yan, 2011 to 2013, medyo kumpiyansa sila sa kanilang mga gawain, kaya may physical na checks, no? Pero after that, Kumpiyansa raw ha, talagang dinidikdik niya, no? At parang sinasabi niya na talaga na nangungurakot ang Duterte family. Hindi naman magiging presidente siguro yan, no? Kung kumbaga, ang tao po ang nagboto sa kanya, no? Hindi po siya naglagay sa mga tao, hindi po siya yung patagong namimigay. Alam niyo yon, yung tao po, no? Tayo po na mga Pilipino ang may gusto kay Tatay Digong. Kaya natin siya binoto. Actually, for your information, Trililing, napakadami pang gustong bumoto ulit kay President Duterte. Dahil kung tatakbo ulit ng presidente ito, sigurado ako, number 1 na ako mga kapenyo na boboto ulit. No? Talagang kagalang-galang, no, ng ating presidente dahil nga sa ginawa niyang pagtatanggol sa ating bayan na dapat ganun din sana, no, yung ibang mga nauupo dyan sa Pilipinas, hindi yung kung ano-ano na lang yung ginagawa na para yumaman sila, which is very wrong. ang mga deposito diretso na sa account, so wala nang paper trail. Pero makikita natin dito yung pattern po, Mr. Chairman. Oy, may pattern pa, matindi talaga. Nagdividendo yung drug lord doon sa pamilya nila Duterte tuwing October at April. No? Uy, puta, isipin nyo mga kapenyo, alam na alam niya, puta, matindi pa sa investigador to. Kamag-anak ata ni Detective Conan to, puta. Matindi talaga tong si Trililing, ha? Kaya sunod-sunod po yan. And by the way, makikita po natin si Vice President Sara, meron po siyang 2 checking in-encash dyan under her name, manager's checks. Tapos ito po ay while she was mayor, no? Kaya yan ay direct bribery, no? Tapos proceeds of the illegal drug trade. Ito po ang naging pruweba natin. Kaya nung cross match po namin yung dokumento na kuha namin at dito sa mga personalidad na minention po ni Arturo Las Cañas, na-confirm namin yung kanyang istorya. Nakita niyo po dyan, si Duterte
pareha sila ng amount na in cash, no? So yan mga kapenyo, no? Talagang alam na alam ni Trililing lahat. At sinasabi nga niya rito, etong araw yung mga in-cash, no, ng Duterte family at may mga joint accounts pa kuno. Antindi mo talaga, Trililing. Ikaw na talaga, no? Pero kung ako ang tatanungin nyo, hanggat hindi bank statement tong pinapakita niya, no? Kumbaga, ito kasi, alam niyo, madali namang gawin yan eh. Lalo na sa atin sa Pilipinas, napakadami nang gumagawa po ng mga ganyan, no? Kung talagang, gaya nga ng sabi ni President Duterte, kung mapapatunayan mo kahit pa sa Amerika na account, magbibigti nga daw siya at sasabihan niya ang mga anak niya na wag nang tumakbo sa pagkapolitika. Kung mapapatunayan mo talaga, Trililing, no, na meron siyang ginagawang kababalaghan nung panahon ng term niya. So yan mga kapenyo, napakatindi pong mensahe yan neto ng ating dating Pangulo na si President Duterte. Comment nyo na lang down below mga kapenyo kung sa palagay nyo ba, no, naniniwala rin kayo dito kay Trililing o gusto na lang talaga magpasikat nito para lalo pa siyang makilala, makaupo ulit sa Caloocan ng pagka-mayor. Pero kung ako sa mga taga-Caloocan, Diyos ko po, kawawa kayo pagka nanalo yan, sigurado. Ewan ko na lang mga kapenyo. Pero syempre, gaya nga ng sabi ko pa ulit-ulit dito sa aking mga reaction video, may mga kanya-kanya tayong opinion, no? Siyempre may kanya-kanya tayong taste ng pagboto. Pero sana naman linawan natin ang utak natin, ang mga mata natin bago tayo bumoto muli kasi kawawang-kawawa na po ang bansa natin, no? Mag-isip po tayo bago tayo bumoto. So yan mga kapenyo, hanggang dito na lang yung aking reaction video at kung meron pa kayong gusto ipa-reaction video, comment nyo na lang down below yan at lahat-lahat po yan babasahin ko. Maraming salamat at kita kasi na tayo sa mga susunod kong vlog.